'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Ayan, Ephesians 1, 3 to 14. Ephesians 1, 3 to 14. Okay. Emerging Christ-like disciples. Are you happy this morning? Amen. Alam niyo po, sa langit, ganito ang pakiramdam. This is heaven on earth. Okay? Yun ang prayer ng Panginoon. Let your will be done on earth as it is in heaven. Gusto ng Panginoon na dito pa lang sa lupa, madamanan natin kung papaano ang buhay sa langit. Okay. Now, napapansin nyo sa church natin, we are very, very busy doing a lot of ministries. Meron tayong mga home Bible studies, meron tayong mga evangelistic activities. Ito na naman sa Christmas, puro preparation. Ang tanong ko, to be busy for God, is it beneficial? Or there's a lot of disadvantages in doing it? So, gusto ko munang itanong itong first group dito. What are the benefits? Ito yung tanong ko sa kanila ng being busy with God. Okay? Ito naman sa gitna, what are the disadvantage of being busy for God? At dito naman sa kabila, what is ideal for you? A church so busy or a easy-go-lucky church? Okay? Gusto kong tumayo kayo, isa sa inyo na may sagot. Dito. Ano yung tanong sa inyo? Being busy for God, has it got advantages? Okay. Sige nga, pakisagot. Busy po sa Panginoon is malaking advantages po yan sa atin. Dahil minsan kapag ito rin po ay nakakapag-alis ng mga stress. At wala ka ng time na makapag-isip pa ng kung ano-ano na magkakaroon ng pagsisimula ng kasalanan mo. So kapag busy ka sa Panginoon, siyempre alam mo ang pinaglilingkuran mo ang Diyos. Like for me po, no? Dati hindi ako ganun ka-busy. So yung isip ko kuminsan lumilipad. Although iba po yung ibig kong sabihin, no? It's a more na parang nagdi-desire ka mas sa labas, ganon. Pero magmula nang maging busy ako sa Panginoon, malaki pong improvement, lalo na sa aking spiritual life. God changed me from glory to glory. Na ano mo yung benepisyo ko na ano nyo, no? Yung mga talents ninyo na i-improve, na-discover mo pa kung ano-anong iba-ibang klase. At kailanman pa, yung isa pa, hindi ka pinagkukulang ng Panginoon. It is more, marami pong benefits sa pagiging busy sa Panginoon. Hallelujah. Okay. You know this advantage. Ayan, disadvantage ng very busy for God. Ang disadvantage na kung very busy tayo sa Panginoon, walang time daw na mag-shopping, sabi ni Pastor. At saka maging familiar na tayo sa worldly activities sa labas. Hindi na natin mamamalayan na tayo ay nagkakasala, tayo ay maganda na pala yung palagi tayong nagsisinungaling. Hindi ako makipag-church dahil ganito. Yan ang disadvantage ng hindi ka busy sa Panginoon. Okay, medyo naguluhan ako dun. Ang disadvantage daw, hindi ka na pwede mag-shopping. Disadvantage siya. No time for shopping. No time for shopping, no time for chismis, no time... Disadvantage ba yun? See? For yourself. Bakit naging disadvantage yun? Ha? So, ibig sabihin, walang... Wala tayong time for shopping. Oh, sige. Okay. Okay, dito naman. What is ideal for a church?
Yung ideal po yung busy church. Kasi yung busy church, meaning the people there are active, they are more passionate for God, and they are more passionate to the work, to the will of the Lord. Yung mga hindi busy na church, paupo-upo lang. Meaning to say, ano sila, mga lukewarm. Sabi nga ng Panginoon, yung mga lukewarm, He is going to spit it out. Ibig sabihin, hindi ka lugod-lugod sa mata ng Diyos yung hindi busy na church. Hallelujah. Okay. So, talagang malinaw sa inyo, no? Kung wala kayong time for shopping, meron tayong garage sale. Okay. Praise God. Totoo po yan ng mga sinabi nyo. Alam nyo po, we are now living in the last days. And in the last days, wala na po tayong ibang hinihintay kundi ang pagbabalik ng Panginoon. At tayo po na busy church, tayo po yung 5 virgins na sinasabi sa Bible. Meron pong 10 virgins, yung pong 5 virgin, ang ginagawa po nila, pa-relax-relax, patulog-tulog, pa-shopping-shopping, pa-chismis-chismis, at wala pong time para maglingkod sa Panginoon. Meron naman po yung 5 virgins, na busy-busy sila sa pag-aayos ng kanilang ilawan so that their lives will be like a lamp in the darkness. Na talaga pong magningning sila at pinagbubuti nila na lagi silang merong asete, merong oil, which represent the Holy Spirit. So, yun po, talaga po, sa umaga ito, maganda na alam ng bawat isa sa atin, very biblical po yung mga sagot nila, na ang sleeping lukewarm church po, yan po ay isinusuka ng Panginoon. At yan po yung signs of the last days, na in the last days, there will be churches who will be in apostasy. So marami po tayong makikita mga churches dyan, ang maririnig lamang pong preaching sa kanilang church, ay lang pong masarap pakinggan. At hindi po nyo maririnig yung mga turo na katotohanan. Sapagat ayaw nila na maubusan sila ng miyembro, kasi pag sila ay nagsalita ng nakakasakit, na-Istanbul daw yung kanilang miyembro. Dito po sa church, ano man po ang sinabi ng Biblia na ma-Istanbul man kayo o hindi, pag sinabi ng laman ng salita ng Diyos, yan po ang katotohanan para sa atin. Marami pong kaso dito sa atin na talaga po tayo, tinatawag po nila tayong cult. Tayo daw po ang cult. Cult daw po tayo. Pero makikita po ang bunga sa puno. Okay? Kung ang puno po natin ay namumunga ng kabutihan, the fruit of the Spirit, masasabi po ng mga tao kung ano ang totoo. Sila po, pwede po nilang sabihin ang gusto nilang sabihin. Batuhin man nila ng batuhin ang iglesyang ito, yun daw po ang consequence. Yun ang disadvantage ng namumunga. Babatuhin. Bakit? Kasi gusto nila makuha yung bunga. Ayun yun. Yun ang disadvantage. Kaya iilag-ilag at baka makababukulan. Ayan. Sige. Let's go to this verse. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Unang-una po, dapat po nating malaman na ang pagpapala, number 1, ay spiritual blessings. Okay? Wag po na muna nyo kwentahin yung dami ng yaman na mapupulot ninyo pag kayo naging Kristiyano. Hindi po muna yon. Unahin po muna natin yung spiritual blessing. Pag po tayo punong-puno ng spiritual blessing, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all of these things will be added to you. Okay? Kasi maraming tao dyan na para sa kanya, all these things should be added to me. All. Kaya pag wala siya nakikita, ay wala ako dyan sa church na yan. Wala akong nakikitang blessing. Unahin po natin yung spiritual blessing. Yung pong spiritual blessing, ano ba yung mga spiritual blessing? What are we talking about? What are these spiritual blessings? That you belong to the family of God? That you have eternal life? That anytime you die, you know you're going to heaven? That when you have problems, you know God is there. That whatever needs you have,
God is your provider. Okay? So, wag muna po natin isipin yung pagpapayaman. Actually po, ayaw ng Diyos na yumaman tayo. Bakit? By naturalesa po, gaman tayo. Bakit po? Nakita niyo po yung ating mga politiko sa Pilipinas. Oh, ang yaman-yaman ng Pilipinas, ano nangyari? Andito tayo lahat sa Espanya. Bakit? Kasi walang katrabaho. Ha? Baon sa utang. Praise God, kasi nagkakaroon na daw ng development ang economy. That is an answer to your prayers, to our prayers. Pero napakalungkot po. Yan po ang ating bansa. At alam po natin na wala pong pag-asa kung hindi tayo aasa sa Diyos na makapangyarihan. Kaya, spiritual blessing po muna na ang ating hanapin. What else? For He chose us in Him. Hindi po kayo naririto for accident. Hindi po aksidente nandito kayo. Pinili po kayo ng Panginoon. Meron po nagtuturo dyan, and one of them are the Jehovah's Witnesses, na only 144,000 souls will be saved. Isipin nyo. Ang laki-laki ng langit. Made of gold. 144,000. Anong population ba ng Pilipinas? Di, the rest are infierno. Kung 144,000 lamang ang maliligtas. Okay? So, yan po mga cults na yan. Yan po ang nagtuturo na pumasok ka sa relihiyon ko at ikaw ay maliligtas. Wala pong sinabi sa Biblia yan. Ang relihiyon po ay hindi sa Diyos. Ano po ang relihiyon? Gawa ng tao. Inventado po ng tao yan. Makaisip okay, sa Pilipinas, walang Jesus, gawin natin si Rizal. Meron, yan, religion yan. Sa India, sa India, para makasiguro tayo, dapat maglagay tayo ng miles de dioses. Lahat na makita nila, mismong daga, Diyos sa kanila. Okay. So, ano po? Maniniwala po ba kayo sa relihiyong ganyan? No. So, wag na po natin pag-isipan pa. Wag na po tayong maniwala sa mga gawa-gawa ng mga tao. Kasi pag hindi po ayon sa salita ng Diyos na ang katotohanan ay naririto, yan pong lahat na yan ay falso. Yan pong mga tao yan ay false prophets na in the last days maglalabasan. Okay? So, remember, God chose you to be in heaven. Pinili kayo ng Panginoon. Di ba privilege yan? Amen. Ang Diyos ang pumili sa akin para ako'y pumasok sa langit. Ha? Okay. So He chose before the creation of the world to be holy and blameless in His sight.